Solo muna ako ngayon at hapon na May 1 piyestahan, medyo na parami ang kain ng ating driver. What? Kaya naman nag-relax muna siya ngayon at alam niyo na ang ba ginagawa pagka-piyestahan, medyo na sobrahan ang lapang. Ayun niya at siyempre dahil nga solo natin ngayon at ako wegi gogora, hindi para mag-istron, hindi siyempre para magbiyahe sa ating mga customer pero hindi para mag-deliver, kundi kumuha ng mga galon at para bukas ay di-deliver na lang niya. At yan muna ang ating ganap na yon for today. Ito muna eksena, kuha-kuha na ng basyo. At syempre, yung ibang kaya naman nating dalhin, dadalhin naman natin. At sa ganitong sitwasyon, hindi natin pwedeng nagpasan ang mga dapat nating kuhanan ng mga basyo. At yung mga, siyempre, ang priority natin, yung mga nagchat-chat, yung mga nagme-message sa atin, baka pwede ay sila unahin. At yung mga hindi naman nagsabi, ibig sabihin nun, pero pa sila, pwede pa sila sa mga susunod na araw. Yun naman tansyahan na rin naman. Alam na rin naman namin kung sino talagang wala na at yung naubos na ang mga tinda. At siyempre, di iba, may pataan naman pagka isa o dalawa. Nagsasabi na sila. At yun naman talaga ang dapat at ang kailangan para maiwasan yung sabay-sabay at apurahan. At ayan na, kung ano yung kinukuhanan namin ng basyo sa araw-araw, hindi naman ang aking dinaanan. At siyempre, meron akong eksenang ganap na kinuha natin ang isang person na pinag-usapan natin na pwede kong samahan. Siya man lang, manguha ng basyo. At siyempre, doon siya sa ating likuran. At siyempre, yung mga kailangan nating ilibiran na nauna natin kuhanan, yun ang amin dadalhin. Aba, matindi! Tapos na noon, gagarahin na kami. Importante, kinabukasan, dire-diretso na ang biyahe. Niya, at malapit na akong umuwi sa ating shop, sa ating water refilling station, kung saan yun na unang nakuha namin basyo, i-deliver ko naman. So, eto pinupuno na namin yung aming sasakyan. Hindi ko na pilouse up, hindi ko na siya pinuhanan o binidyo dahil sensitive What? ang ating pahinante ngayon, ano? At nag-aapura nga kami habang malamig. Dahil, siyempre, para hindi ganong sakit sa balat, ako lang sanay na ako. Kaso yung kasama natin, medyo alam na, nagsisilan, nagdadalaga. Binata na pala, hindi pala nagdadalaga. Binata na. At siyempre, ang mga abataan, di ba? Aura-aura yan. Kaya kailangan atin niya intindihin ang kanilang mga ganap-ganapan sa buhay. At siyempre, hindi ko siya itinabi dito sa aking unahan dahil ayoko ng sikip dahil mahirap mag-drive. Lalo na't naisag mirror namin hindi siya sakto. Hindi masyadong malaki. Kaya gusto ko na dilibiti yung mga mata ko, yung palingon-lingon ko bago tumawid o bago ma-overtake. Para nasa doon na madinis. No, syempre nag-iingat tayo. At mahirap na, no? Sa isang iglap, sa isang pagkakamali sa ating pagdadrive, pagsisisihan mo yon at ika nga huli na. Huli na, nangyari na. Ika nga balik ka man ang kamay, mapapato ka man ang kamay dyan, at sa pagnihinayang at sa sana-sana, sa mga sana-sana, wala na tayong magagawa. Kaya naman, bago pa natin danasin yan o huwag na natin danasin yung modern sitwasyon, mag-iingat na tayo. O kahit may sinasabi pa nila na minsan nag-iingat kayo sa dugo mo naman. Pero siyempre, batiyaasa mo ang sarili mo, ang kaligtasan mo. Siyempre, una ang Panginoon, doon sa mga kasalubong mo, basta mag-ingat ka. Diba? Diba hala siya? Di sabihin nun, aksidente. Pero wala namang gano'n na sa pagdadrive mo, sasabihin natin na, paano siya? Kung mo siya intindihin niya yung sarili niya. Diba? Ganyan naman talaga ang mga Pilipino, di ba? O paano po already diretso na sa aming water refilling station at na makagarahin na pagkatapos at syempre nandito na tayo? O paano, bye-bye po, God bless, ingat.